Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para hindi mo makaligtaan ang anuman sa aming mga paparating na kwento sa Biblia ngayon. Maghanda upang sumabak. Alam mo, parang nawawala ang presensya niya, bulong ni Samuel, habang nakaupo sa isang lumang bangko sa gilid ng simbahan. Madilim na ang kalangitan sa labas, ngunit mas madilim pa ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Matagal na siyang nananalangin, naghahanap ng koneksyon sa Diyos, ngunit tila hindi siya naririnig. May nakakapagod na katahimikan na bumabalot sa kanyang buhay espiritual. Sabi nila, ang Diyos ay laging nandyan, pero bakit tila hindi ko siya maramdaman? Patuloy niyang tanong sa kanyang sarili. Sa oras na yon, biglang umupo sa tabi niya si Pastor Elias, ang kanyang matagal ng gabay espiritual. Isang matandang lalaki na may malalim na pananampalataya, ngunit laging may ngiti sa kanyang mga labi. Tahimik muna silang dalawa, pinagmamasdan ang mga ilaw na kumikislap sa altar. Samuel, nagsimula si Pastor Elias, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Minsan, ang Diyos ay parang tahimik, pero hindi ibig sabihin na wala siya. Tumingin si Samuel sa kanya, naguguluhan pa rin. Pero paano, Pastor? Matagal na akong nagdarasal, humihingi ng gabay, ngunit wala akong marinig na sagot. Ngumiti si Pastor Elias, tumingin sa mga mata ni Samuel. Alam mo ba, Samuel, hindi laging nasa mga malalaking bagay ang Diyos. Minsan, nasa mga salita siya, mga salitang hindi natin masyadong ginagamit, ngunit inaasam ng Espiritu Santo. Mga salita, nagulat si Samuel. Anong ibig mong sabihin? Tumango si Pastor Elias. Samuel, may mga salita na gustong-gusto ng Espiritu Santo marinig mula sa atin, pero bihira lang ang nagsasabi nito. At kung malaman mo ang mga salitang iyon, magbabago ang iyong buhay espiritual. Hindi makapaniwala si Samuel. Mga salita. Ano kaya ang mga ito? Makinig ka, sabi ni Pastor Elias, habang nilabas ang kanyang Biblia at binuksan ito sa aklat ng Kawikaan. Sa Kawikaan 18:21, sinasabi na ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ang mga gumagamit nito ng maayos ay makikinabang. Napakalaki ng epekto ng ating mga salita sa ating buhay espiritual. Tila bumigat ang hangin sa paligid ni Samuel. Hindi niya inasahan na magiging mahalaga ang mga simpleng salita na binibitawan niya araw-araw. Ibig sabihin, ang mga sinasabi ko ay maaaring dahilan kung bakit parang tahimik ang Diyos sa akin. Tumango muli si Pastor Elias. Baka may mga salita kang hindi pa nasasabi na dapat mo nang sabihin. Nang gabing iyon, umalis si Samuel sa simbahan na tila may bagong liwanag na sumisilip sa kanyang isip. Habang naglalakad siya pauwi, nagbabalik sa kanya ang mga salitang binitiwan ni Pastor Elias. May mga salita na gustong-gusto ng Espiritu Santo marinig mula sa atin. Pagdating niya sa bahay, agad siyang kumuha ng papel at lapis. Umupo siya sa kanyang maliit na mesa, at sinubukang isulat ang nararamdaman. Ano nga ba ang mga salitang iyon? Tanong niya sa kanyang sarili. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na mga araw, ngunit nagpasya siyang maghanap ng kasagutan. Pumasok siya sa kanyang silid, dumapa sa sahig, at muling nagdasal, pero sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang intensyon. Hindi na siya nagmamadali, binuksan niya ang kanyang puso, at humiling ng tunay na gabay mula sa Espiritu Santo. Sa katahimikan ng gabi, tila narinig niya ang isang bulong sa kanyang puso, hindi malinaw ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa. Simulan mo sa papuri, Samuel. Nagulat siya sa kalmadong tinig na yon sa kanyang isip. Papuri. Kailan ba siya huling nagpuri sa Diyos ng buong puso, walang alinlangan, walang hinihinging kapalit? Kinabukasan, sa paggising niya, nagdesisyon si Samuel, sisiguraduhin kong marinig ng Diyos ang aking papuri mula sa aking puso. Kinabukasan, gumising si Samuel ng may kakaibang sigla. Ang sinabi ni Pastor Elias ay tumimo sa kanyang isipan buong gabi, ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Muli niyang sinariwa ang pag-uusap nila, ang posibilidad na ang mga salitang binibigkas niya ay may direktang epekto sa kanyang buhay espiritual ay nakakagulo, pero nagbibigay rin ng bagong pag-asa. Bago pa siya bumangon mula sa kama, idinikit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at bumulong, Panginoon, salamat sa bagong araw na ito. Salamat sa buhay, sa liwanag ng araw, at sa pagkakataong muli akong makalapit sa iyo. Nakaramdam siya ng kapayapaan.
Hindi ito ang una niyang pagdarasal sa umaga, pero kakaiba ang umagang iyon, parang ang mga salita niya, kahit simpleng salamat, ay may mas mabigat na kahulugan. Habang inihahanda ang sarili para sa araw, naisip niyang balikan ang sinabing talata ni Pastor Elias. Umupo siya sa mesa at binuksan ang Biblia. Sa Proverbios 18:21, malinaw ang nakasulat, ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ang mga nagsasaya sa paggamit nito ay makikinabang. Kapangyarihan ng buhay at kamatayan, bulong niya sa sarili. Nagulat siya sa bigat ng mga salitang ito. Sa loob ng mahabang panahon, tila naging mekanikal na ang kanyang mga dasal, mga utos, mga hiling. Hindi niya naisip na ang mga sinasabi niya ay may ganitong kalalim na epekto. Nagsimula siyang magmuni-muni. Naalala niya ang mga pagkakataong nagreklamo siya sa buhay, mga panahong puno ng hinanakit at galit ang kanyang mga dasal. Palagi niyang iniisip na ang Diyos ay tahimik, pero ngayon, naiisip niya kung ang kanyang mga sariling salita ang humahadlang sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang matandang babae ang pumasok sa kanyang isipan, si Tita Rosa, ang kanyang lola na madalas niyang naririnig noong bata pa siya. Palaging puno ng papuri ang mga labi nito, laging nagpapasalamat, kahit sa maliliit na bagay. Ang mga salita mo ang nagdadala ng biyaya o sumpa, madalas nitong sabihin. Noon, hindi iyon pinapansin ni Samuel, pero ngayon ay tila bumabalik lahat ng mga sinabi nito. Baka ito na ang pagkakataon para simulan ang pagbabagong iyon, sabi niya sa sarili, puno ng determinasyon. Alam niyang ang papuri ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon sa Diyos, pero kailan nga ba siya huling nagpuri ng may tunay na puso? Bandang hapon, nagdesisyon siyang bumalik sa simbahan upang makipag-usap muli kay Pastor Elias. Nang siya'y makarating doon, abala si Pastor sa isang maliit na grupo ng mga kabataan, tinuturuan ang mga ito tungkol sa Biblia. Napansin agad ni Pastor Elias ang pagdating ni Samuel at agad na lumapit, nakangiti. "Kumusta, Samuel? Kamusta ang naging araw mo?" tanong ni Pastor Elias, ngunit tila alam na niya ang sagot bago pa man ito magbukas ng bibig. "Pastor, hindi ko akalain na ganun pala kalaki ang epekto ng mga salita natin," sabi ni Samuel, nakatitig kay Pastor Elias, puno ng pananabik at pag-usisa. Ngumiti si Pastor. "Samuel, napakarami sa atin ang hindi nakakaalam niyan. Ang ating mga salita ay hindi lamang para sa pag-uusap ng tao sa tao, kundi isang paraan din ng pakikipag-usap sa Diyos at sa Kanyang Espiritu. May kapangyarihan ng dila, kapangyarihang magdala ng buhay o kamatayan." Huminga ng malalim si Samuel. "Pero paano, Pastor? Paano ko sisimulan? Parang ang bigat ng responsibilidad na yon." Tumango si Pastor Elias, parang alam na niya ang mga tanong ni Samuel bago pa ito sabihin. "Ang lahat ay nagsisimula sa papuri. Kung papurihan mo ang Diyos mula sa puso, hindi mo lamang siya sinasamba, kundi inaanyayahan mo rin ang Espiritu Santo na manahan sa iyong buhay." Papuri, bulong ni Samuel, tila natututo palang unawain ang konsepto. "Pero hindi ko alam kung paano magpapuri ng totoo, Pastor. Paano ko gagawin ito nang hindi pakiramdam na pilit?" Ngumiti si Pastor Elias, hinawakan ang balikat ni Samuel at nagpakawala ng isang malalim na hininga. "Hindi naman laging kailangan ng mga malalalim na salita, Samuel. Minsan, sapat na ang simpleng salamat, Panginoon, o pinupuri kita, o Diyos. Ang mahalaga ay sinasabi mo ito mula sa iyong puso. Hindi kailangan ng perpektong mga salita, kailangan lang ng tapat na puso." Nagkaroon ng kaunting katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sa labas ng simbahan, maririnig ang mga tunog ng mga batang naglalaro, tila nagpapaalala na ang pananampalataya ay dapat may kasamang pagiging simple at pagkabata, katulad ng mga larong walang alintana. Simulan mo na ngayon, payo ni Pastor Elias. Hindi mo kailangan ng espesyal na oras o lugar para magpapuri. Dito, ngayon mismo, maaari mong gawin yon. Sa pag-uwi ni Samuel, naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang espiritu. May bagong sigla siyang naramdaman, tila may liwanag na pumapawi sa dating madilim na bahagi ng kanyang buhay espiritual. Hindi na siya nakapagpigil. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang naglalakad sa mga kalye pauwi, sinimulan niyang bumigkas ng mga salita ng papuri. "Salamat sa bawat hakbang, Panginoon. Salamat sa bawat hininga," bulong niya, kasabay ng kalmadong paghinga.
Salamat sa liwanag ng buwan, sa mga bituin, at sa tahimik na gabi. Salamat sa mga maliliit na bagay na madalas kong binabaliwala. Habang patuloy siyang nagpapahayag ng pasasalamat, naramdaman niya ang isang bagong uri ng kapayapaan. Ang dating bigat sa kanyang puso ay tila napawi, at sa halip, isang kakaibang kasiyahan ang pumalit. Pagdating sa bahay, agad siyang umupo sa kanyang mesa at nagdasal ng masinsinan. Panginoon, hindi ko pa lubos na nauunawaan ang lahat, pero pinupuri kita dahil ikaw ay mabuti. Hindi man ako karapat-dapat, ikaw ay laging nandyan. Salamat sa iyong presensya, kahit hindi ko pa ito lubos na nararamdaman. Napangiti si Samuel. Nagsisimula na siyang makita ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Ang simpleng pagpapahayag ng papuri at pasasalamat ay nagdadala ng bagong liwanag sa kanyang espiritual na buhay. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Sumapit ang araw ng linggo at may kakaibang kasabikan si Samuel na bumalik sa simbahan. Hindi na siya katulad ng dati na parang napipilitang pumunta. Ngayon, inaasahan niya ang pagkakataong makapagpapuri sa Diyos kasama ang iba pang mananampalataya. Napagtanto niya na ang papuri ay hindi lamang tungkol sa mga awitin o ritual. Mailalim ito, isang direktang koneksyon sa Diyos, isang bukal ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Pagdating niya sa simbahan, sinalubong siya ng maligambam na pagbati mula kay Pastor Elias. Samuel, mabutit narito ka ulit. Paano ka na? Ngumiti si Samuel. Mas mabuti po, Pastor. Nagsimula na akong magpuri sa Diyos araw-araw, kahit sa mga maliliit na bagay. At parang may kakaibang kapayapaan akong nararamdaman. Tinitigan siya ni Pastor Elias na parabang alam niya ang pinagdadaanan ng binata. Tama yan, Samuel. Hindi tungkol sa kung gaano karaming oras o kung gaano kaganda ang iyong papuri, kundi sa iyong puso habang ginagawa mo yon. Ang Espiritu Santo ay umaagos sa mga puso na puno ng papuri. Pag-upo ni Samuel sa loob ng simbahan, sinimulan na ng mga mang-aawit ang kanilang papuri. Sa unang nota pa lang ng awit, agad niyang naramdaman ang pag-angat ng kanyang espiritu. Ang mga liriko ng kanta ay naglalaman ng simpleng mga salita, "Dakila ka, O Diyos. Walang katulad mo." At sa bawat linya, binibigkas ito ni Samuel mula sa puso, hindi lamang mula sa kanyang mga labi. Maya-maya pa, habang abala ang lahat sa pagpupuri, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may malambot na hangin na bumabalot sa paligid ng simbahan, na tila nagmumula mismo sa loob ng kanilang awit. Tumigil siya sandali, nakikiramdam. Ang kanyang puso ay napuno ng init, at ang kanyang kaluluwa ay parabang lumulutang. Hindi pa niya kailanman naramdaman ang ganitong presensya. Nagsimulang lumabo ang mga paningin niya dahil sa luha, ngunit hindi ito dahil sa kalungkutan, kundi sa sobrang kagalakan. Parang niyayakap siya ng Diyos sa sandaling iyon. Alam niyang naroroon ang Espiritu Santo, tumutugon sa bawat papuri, sa bawat pagpapatotoo ng mga mananampalataya. Pagkatapos ng serbisyo, hindi mapakali si Samuel. Kailangan niyang makausap si Pastor Elias tungkol sa kakaibang presensyang naramdaman niya. Nakita niya si Pastor na nakikipag-usap sa ilang miyembro ng simbahan, kaya't naghintay siya ng ilang minuto bago siya lapitan. Pastor, may naramdaman po akong kakaiba kanina habang nag-awitan kami. Parang may bumalot sa amin, isang presensya. Alam kong naroon ang Espiritu Santo. Ngumiti si Pastor Elias, tila hindi na nagulat. Tama ka, Samuel. Ang Diyos ay nananahan sa mga papuri ng kanyang bayan. Sa tuwing tayo'y tapat na nagpapahayag ng papuri, hindi lamang tayo nagsasalita, inaanyayahan natin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Kaya pala parang mas malapit siya ngayon, sagot ni Samuel, naninilid pa rin ang kanyang luha. Tumango si Pastor Elias. At hindi mo kailangan hintayin ang linggo o ang mga sandali ng pagsamba sa simbahan. Maaari kang magpuri kahit saan, anumang oras. Kahit sa pinakatahimik na lugar, ang Diyos ay naroon sa tuwing siya'y papurihan mo. Naging malalim ang pag-isip ni Samuel sa sinabi ni Pastor. Minsan, iniisip niya na ang Diyos ay malayo kapag hindi siya nasa loob ng simbahan, pero ngayon, nauunawaan na niyang ang Diyos ay palaging malapit, lalo na kapag ang puso ay puno ng papuri. Pag-uwi ni Samuel, agad siyang naupo sa kanyang maliit na mesa, huminga ng malalim at binuksan ang kanyang Biblia.
Binasa niya muli ang talata sa mga awit 22:3, ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga papuri ng Israel. Hindi niya maiwasang umiti habang binibigkas niya ang mga salita. Ang Diyos ay tumatahan sa mga papuri at nararamdaman niya iyon. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang malalaking ulap na bumabalot sa kalangitan, ngunit sa kabila ng tila paparating na ulan, may kaliwanagan sa kanyang puso. Sinimulan niyang pumikit at magpuri muli, hindi na alintana kung saan siya naroroon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Pinupuri kita sa lahat ng bagay, maging sa mga simpleng bagay na minsan ay nalilimutan ko. Sa kanyang patuloy na papuri, muli niyang naramdaman ang init na yon sa kanyang puso, isang presensya na hindi niya maipaliwanag pero alam niyang nariyan. Naririnig ng Diyos ang kanyang mga salita. At hindi lamang iyon, nararamdaman ni Samuel na ang bawat papuri ay nagdadala ng bagong buhay sa kanyang espiritu. Maya-maya, napansin niyang tumutunog ang kanyang telepono. Isa itong mensahe mula kay Sarah, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Sam, kumusta? May oras ka ba mamaya? Gusto ko sanang mag-usap. Alam ni Samuel na si Sarah ay matagal nang naguguluhan sa kanyang pananampalataya, at ilang linggo na rin silang hindi nagkikita. Hindi nagdalawang isip si Samuel. Agad niyang tinawagan si Sarah, at nagplano silang magkita sa isang parke malapit sa simbahan. Pagdating ni Samuel sa parke, nakita niyang mag-isa si Sarah sa isang bench, tila malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito at maingat na naupo sa tabi. Kumusta ka, Sarah? Mukhang may bumabagabag sa iyo, tanong ni Samuel habang nakatitig sa malalayong tingin ng kaibigan. Sumagot si Sarah ng may halong pagkabahala, Sam, hindi ko na alam kung paano magsimula ulit. Parang hindi ko na nararamdaman ang Diyos, parang napakalayo niya. Napaisip si Samuel. Alam niya ang eksaktong nararamdaman ni Sarah dahil kamakailan lang, ganoon din ang kanyang pakiramdam. Ngunit ngayon, alam niya na ang Diyos ay laging nariyan, naghihintay lamang ng bukas na puso. Alam mo, Sarah, simula ni Samuel, ganyan din ang pakiramdam ko dati. Parang tahimik ang Diyos. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko? Minsan, hindi siya ang tahimik, tayo ang hindi nagsasalita ng tamang mga salita. Nagulat si Sarah sa sinabi ni Samuel. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, baka hindi mo lang napapansin, pero baka hindi mo siya pinupuri tulad ng dati. Natutunan ko kamakailan na ang papuri, kahit sa pinakamaliit na bagay, ay nag-aanyaya sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Subukan mong magpasalamat sa mga simpleng bagay, magpuri sa mga biyayang hindi mo napapansin, at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Tumingin si Sarah kay Samuel, tila may bahagyang interes sa kanyang sinasabi. Parang napakasimple naman nun, Sam. Ngumiti si Samuel. Simple lang. Pero minsan, ang mga pinakasimpleng bagay ang may pinakamalaking epekto. Pagsubok lang naman, wala namang mawawala. Tumingin si Sarah sa malayo at pagkatapos ay pumikit. Huminga ng malalim at nagbulong, Salamat, Diyos, sa hangin. Salamat sa araw na ito. Nagbukas siya ng mata at biglang umiti, parang may naalis na bigat sa kanyang puso. Tumawa ng kaunti si Sarah. Parang mas magaan na. Nakangiti si Samuel habang nakikinig. Alam niyang nagsisimula na si Sarah sa kanyang sariling paglalakbay tungo sa pagbabalik ng presensya ng Diyos. At sa puso ni Samuel, lalong lumalakas ang paniniwalang ang papuri ay tunay na daan patungo sa presensya ng Espiritu Santo. Habang tumatagal ang paglalakbay ni Samuel sa kanyang espiritual na buhay, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago. Ang mga araw niya ay napuno ng papuri at pasasalamat, at nararamdaman niyang mas malapit na siya sa Diyos kaysa dati. Subalit sa kabila ng kasiyahang iyon, may bigat pa rin sa kanyang puso, isang bagay na tila hindi niya matakasan. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal sa kanyang maliit na kwarto, biglang bumalik sa kanyang alaala ang ilang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Mga kasalanang hindi niya lubos na inamin, mga alaala ng mga pagkakamaling paulit-ulit niyang binaliwala. Bumangon ang alaalang iyon na parang isang multo na matagal nang nagtatago sa dilim. Hindi niya alam kung bakit ngayon biglang bumalik lahat ito. Panginoon, bulong niya nang bahagyang nanginginig. Bakit parang may hindi pa rin tama? Kinabukasan, nagpunta si Samuel sa simbahan.
Pagdating niya, nakita niyang mag-isa si Pastor Elias, nakaupo sa isang bangko malapit sa altar, nagbabasa ng Biblia. Tahimik niyang nilapitan ang matanda at naupo sa tabi. Samuel, bati ni Pastor Elias nang mapansin siya. Kumusta? Mukhang malalim ang iniisip mo. Pastor, may bagay po akong gustong itanong, pagsisimula ni Samuel, habang pinipilit ipaliwanag ang bigat na nararamdaman niya. Matagal ko nang nararamdaman ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng papuri at pasasalamat, pero parang may humaharang pa rin. Parang may pumipigil. Tinitigan ni Pastor Elias ang kanyang mga mata, alam na alam ang kanyang nararamdaman. Baka oras na, Samuel, para harapin mo ang mga bagay na tinatago mo. Alam mo, may kapangyarihan ang papuri, pero mahalaga ring aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng tawad. Ang Espiritu Santo ay napakalapit sa mga taong nagkukumpisal mula sa kanilang puso. Aminin, tanong ni Samuel naguguluhan. Pero Pastor, marami na akong ipinagdasal na kasalanan, marami na akong inihingi ng tawad. Bakit ngayon ko pa mararamdaman ito? Tahimik na tumango si Pastor Elias. Samuel. Pero baka may mga bagay ka na hindi mo pa lubos na naihingi ng kapatawaran. Minsan, may mga kasalanang iniisip nating maliit o hindi na mahalaga, pero sa mata ng Diyos, mahalaga ang lahat. Sabi sa 1 Juan 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na tayo'y patawarin at linisin mula sa lahat ng ating kasamaan. Ipakita mo kay Diyos ang lahat, Samuel, walang itago. Nag-isip si Samuel ng malalim. Alam niyang tama si Pastor Elias. May mga bagay na matagal na niyang hindi hinaharap. Mga kasalanang iniisip niyang hindi na mahalaga, pero ngayon, alam niyang hindi siya makakaramdam ng ganap na kapayapaan hanggat hindi niya ito naihahayag sa Diyos. Kinagabihan, hindi mapakali si Samuel. Naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay, hinahanap ang tamang oras para magdasal at harapin ang sarili. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang bigat ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Hanggang sa wakas, tumigil siya sa harap ng kanyang kama, lumuhod, at isinandal ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Muling pumikit si Samuel at nagsimulang magdasal, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagdasal ng papuri o pasasalamat. Sa halip, bumalik siya sa mga kasalanang matagal niyang iniwasan. Panginoon, simula niya at naramdaman niyang nanginginig ang kanyang boses. Patawad po sa lahat ng nagawa kong mali. Alam kong hindi ko lubos na hiningi ang kapatawaran noon, pero ngayon, humihingi ako ng tawad mula sa kaibuturan ng aking puso. Isa-isa niyang inilahad ang mga bagay na matagal na niyang itinatago. Mga pagkakataong sinaktan niya ang ibang tao, mga maling desisyon na binaliwala niya, at mga pagkukulang niya bilang isang Kristiyano. Sa bawat kasalanang binibigkas niya, nararamdaman niyang parabang tinatanggalan siya ng bigat na matagal na niyang pasan. Matapos ang ilang minuto, tahimik lang siyang nakaluhod, umiiyak sa harap ng Diyos. Sa kabila ng mga luha, naramdaman niya ang isang bagong uri ng kapayapaan na bumabalot sa kanya. Tila ang bigat na nararamdaman niya ay unti-unting naglaho, at sa halip, isang kalmadong presensya ang pumasok sa kanyang puso. Kinabukasan, gumising si Samuel nang may kakaibang pakiramdam. Hindi na mabigat ang kanyang puso. Sa halip, may naramdaman siyang kaluwagan, isang pakiramdam na parang napatawad na siya sa lahat ng kanyang pagkukulang. Habang nagkakape sa kanyang maliit na mesa, napangiti siya at muling huminga ng malalim. Bago siya umalis papunta sa simbahan, kumuha siya ng maliit na papel at sinimulan ang isang simpleng listahan. Ito ang mga bagay na nais niyang ipagpasalamat, mga simpleng biyaya na natutunan niyang pahalagahan dahil sa kanyang bagong relasyon sa Diyos. Pagdating niya sa simbahan, nakita niyang abala si Pastor Elias na tinuturuan ang mga kabataan. Nang matapos ang pagtuturo, lumapit si Samuel. Pastor, ginawa ko na ang sinabi mo. Nagdasal ako kagabi at inamin ko lahat ng kasalanang matagal ko nang tinatago, sabi ni Samuel na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. At ngayong umaga, parang mas magaan na. Ngumiti si Pastor Elias at tumango. Ganyan talaga, Samuel. Kapag tayo'y tapat na nagkukumpisal at humihingi ng tawad, pinapalaya tayo ng Diyos mula sa bigat ng ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng pagsisisi, mas lalo tayong napapalapit sa Espiritu Santo. Sabi nga sa Salmo 51,
likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang matuwid na espiritu sa loob ko. Nagpasalamat si Samuel kay Pastor Elias, at habang pauwi, muli niyang naramdaman ang presensya ng Diyos sa kanyang paligid. Ang bawat hakbang, ang bawat paghinga, ay tila puno ng bagong buhay at kalayaan. Hindi na siya tinatalikuran ng kanyang mga kasalanan, sapagkat napatawad na siya, ngayon, malaya na siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay espiritual. Habang tumatagal ang mga araw, mas lalong naging malinaw kay Samuel ang kapangyarihan ng papuri at pagsisisi. Ang kanyang relasyon sa Diyos ay muling nabuhay, at sa bawat dasal, nararamdaman niya ang kalapit ng Espiritu Santo. Gayunpaman, may isa pang aspeto ng kanyang pananampalataya na hindi niya palubos na natutuklasan, ang kapangyarihan ng pasasalamat. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal sa maliit niyang kusina, napansin niya ang isang lumang sticky note sa kanyang pader. Nakasulat dito ang isang talata mula sa 1 Tesalonica 5:18 na isinulat niya ilang buwan na ang nakalipas. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tumigil siya sandali, nakatitig sa simpleng mga salita. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Napaisip siya. Nagpapasalamat siya sa mga malalaking biyaya, ang bagong trabaho, ang paghilom ng relasyon sa pamilya, pero bihira siyang magpasalamat sa maliliit na bagay. Napagtanto niyang maaaring ito ang nawawala sa kanyang mga dasal, ang simpleng pasasalamat para sa mga karaniwang bagay sa kanyang buhay. Bandang hapon, nagpunta si Samuel sa parke para maglakad-lakad. Karaniwan na sa kanya ang ganitong gawain, ngunit ngayon, may kakaibang kaisipan siyang dala, ang intensyong makita ang mga bagay na madalas niyang hindi pinapansin. Sa bawat hakbang, sinubukan niyang magpasalamat sa mga bagay sa kanyang paligid. Salamat sa mga puno, O Diyos, bulong niya, habang pinagmamasdan ang mga dahon na sumasayaw sa hangin. Salamat sa hangin na humahaplos sa aking mukha. Napangiti siya sa sarili habang patuloy na naglalakad. Salamat sa araw na ito, sa bawat pagkakataon na ipinagkaloob mo. Habang iniisa-isa ni Samuel ang mga bagay na kanyang ipinagpapasalamat, napansin niyang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ang simpleng kilos ng pasasalamat ay tila nagbubukas ng isang bagong dimensyon ng pananampalataya. Ang mga bagay na dati niyang binabaliwala ay biglang naging mga paalala ng kabutihan ng Diyos. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napansin niya ang isang batang lalaki na naglalaro malapit sa mga halaman, tinutulungan ng kanyang ama na ayusin ang isang laruan. Tumingin siya sa kanila, napagtantong maging ang mga simpleng sandaling ito, ang pagtulong ng isang ama sa kanyang anak, ay isang biyaya. Salamat sa mga pamilya, sa pagmamahal at kalinga, sabi niya sa sarili. Bigla siyang napahinto at napatingala sa kalangitan. Ang simpleng pasasalamat sa bawat detalye ng buhay ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi niya inaasahan. Kung dati tila puro hinanakit at pagnanais para sa mas malaki at mas maganda ang kanyang puso, ngayon, natutunan niyang ang mga pinakamaliit na bagay ay maaaring maging pinakamalaking pagpapala. Kinabukasan, habang si Samuel ay pauwi mula sa trabaho, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga simpleng biyayang natutunan niyang ipagpasalamat. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang isang malalim na kagalakan na hindi nakabase sa anumang material na bagay. Ang mga simpleng gawain, tulad ng paglakad sa kalye, ay naging mga sandali ng pasasalamat. Napansin niyang tumawag si Tita Rosa, ang kanyang lola na madalas niyang nakakausap noong bata pa siya. Samuel, apo. Kumusta ka? Masiglang bati ng matanda. Maayos naman po ako, Tita Rosa. Kayo po, kumusta? Tanong ni Samuel habang hinahanap ng kanyang mata ang isang tahimik na lugar upang makaupo at makapag-usap ng maayos. Apo, alam mo, habang nagdarasal ako kanina, naalala kita, sabi ng matanda. Naalala ko ang mga araw na kasama kita noong bata ka pa. Madalas kitang turuan ng mga simpleng dasal at mga awit ng papuri. Alam mo bang ang pasasalamat ay isang dasal na hindi kailanman nabibigo? Ngumiti si Samuel. Parang boses ng Espiritu Santo ang naririnig niya sa mga salita ng kanyang lola. Napo, Tita Rosa. Natutunan ko po kamakailan na kahit sa mga simpleng bagay, dapat tayong magpasalamat. Kaya ngayon, sinusubukan ko pong magpasalamat sa lahat, maging sa mga bagay na dati kong hindi napapansin. Masayang tumawa si Tita Rosa. Tama yan, apo.
Minsan, sa mga simpleng bagay natin nakikita ang pinakadakilang biyaya ng Diyos. Nag-usap pa sila ng ilang minuto, at nang matapos ang tawag, mas lalong tumibay ang desisyon ni Samuel na gawing bahagi ng kanyang araw-araw na buhay ang pasasalamat, kahit sa mga bagay na tila walang kabuluhan sa iba. Isang gabi, nagbalik si Samuel sa simbahan para sa isang simpleng pagsamba. Tahimik na naupo siya sa isang upuan sa likuran, pinagmamasdan ang mga kandila na umiilaw sa altar. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niyang muling dumadaloy ang Espiritu Santo sa kanyang puso. Panginoon, salamat sa katahimikang ito, bulong niya. Salamat sa bawat araw na ipinagkakaloob mo. Salamat sa iyong patuloy na paggabay. Tila bawat dasal niya ngayon ay puno ng pasasalamat. Hindi na ito mekanikal na mga salita, kundi isang malalim na koneksyon sa Diyos, isang malapit na pakikipag-usap na puno ng tunay na pasasalamat. Ngayon, alam ni Samuel na hindi niya kailangang maghintay ng malalaking bagay para maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang Diyos ay nariyan sa bawat maliit na detalye, sa bawat hininga, sa bawat bulong ng hangin, sa bawat sandali ng buhay na kanyang ipinagkakaloob. Ang pasasalamat ay isang pintuan tungo sa presensya ng Espiritu Santo. At sa bawat salamat, Panginoon, nararamdaman niyang ang Diyos ay sumasagot, tahimik ngunit malinaw, nariyan ako, anak. Lagi akong nandito. Habang patuloy si Samuel sa kanyang espiritual na paglalakbay, nararamdaman niya ang pag-unlad ng kanyang relasyon sa Diyos. Ang papuri at pasasalamat ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit isang bagong pagsubok ang dumating na tila sinusubok ang kanyang pananampalataya, isang problema sa trabaho na hindi niya inaasahan. Isang araw, habang abala si Samuel sa kanyang opisina, biglang pumasok ang kanilang supervisor, may dalang balita na nagdulot ng kaba sa lahat ng empleyado. Mga kaibigan, simula nito, kailangan nating bawasan ang mga tauhan. Marami sa inyo ang maaaring mawalan ng trabaho sa susunod na linggo. Biglang bumigat ang dibdib ni Samuel. Ang kanyang trabaho ay mahalaga sa kanya, hindi lamang para sa kanyang kabuhayan, kundi bilang bahagi ng kanyang bagong natatagpuan na direksyon sa buhay. Sa halip na magpaubaya sa takot, pilit niyang inalala ang mga aral na natutunan kamakailan. Papuri, pasasalamat, pananampalataya. Habang nagsimula ng mag-usap ang mga katrabaho, nagdesisyon si Samuel na magpahinga sa labas ng opisina. Tumungo siya sa isang tahimik na sulok ng gusali, huminga ng malalim at tahimik na nanalangin. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ang trabaho kong ito ay mahalaga sa akin, ngunit alam kong may plano ka. Pinupuri kita sa gitna ng sitwasyong ito. Narinig niyang bumalik ang mga salita mula sa Marcos 11:23, kung sino man ang magsabi sa bundok na ito, umalis ka at magtapon ka sa dagat, at hindi magduda sa kanyang puso kundi maniwala na mangyayari ito, magkakatotoo ang sinabi niya. Para bang ito'y tugon mula sa Diyos? Manampalataya. Magdeklara ng pananampalataya. Nagpasya siyang hindi pababayaan ng takot ang kanyang puso. Tahimik ngunit may paninindigan, idineklara niya, Panginoon, naniniwala akong ikaw ang magbibigay ng solusyon. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Alam kong may plano ka para sa akin. Pagbalik niya sa opisina, ramdam ni Samuel ang tensyon sa hangin. Ang bawat tao ay tila natatakot, naghahanda sa posibilidad na mawalan ng trabaho. Subalit si Samuel, sa halip na madala sa agos ng pangamba, ay nagpatuloy sa paggawa ng kanyang mga gawain na may kapayapaan sa puso. Alam niyang ang Diyos ay nariyan. Nang sumapit ang tanghali, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, si Aling Clara. Samuel, anak, kumusta ka? Narinig ko ang balita sa inyong kumpanya. Kamusta ang sitwasyon mo? Napabuntong hininga si Samuel bago sumagot, Inay, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Maraming tao ang maaaring mawalan ng trabaho, kasama ako. Pero pinili kong magtiwala sa Diyos. Naku, anak, mabigat na pagsubok yan. Pero tandaan mo, ang Diyos ay palaging may paraan, sagot ng kanyang ina, punong-puno ng pag-asa sa boses. Ngumiti si Samuel kahit hindi nakikita ng kanyang ina. Napo, inay. Pinipilit kong maging matatag. Nagdesisyon akong magpahayag ng pananampalataya kahit hindi ko alam ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala, anak. Manalangin tayo.
Alam kong hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Samuel sa kanyang gawain na puno ng pananampalataya. Bawat umaga, bago pumasok sa trabaho, humihinto siya sandali upang manalangin at magdeklara ng mga salita ng pananampalataya. Panginoon, naniniwala akong ikaw ang nagbibigay ng kabuhayan. Hindi ako natatakot sapagkat alam kong nasa mga kamay mo ang aking kinabukasan. Salamat sa iyong kalooban na laging tama. Hindi madali para kay Samuel na ipahayag ang mga salitang ito araw-araw, lalo na kapag naririnig niya ang usap-usapan tungkol sa nalalapit na pagtanggal ng mga empleyado. Ngunit sa tuwing nakakaramdam siya ng pagdududa, bumabalik siya sa kanyang mga deklarasyon ng pananampalataya. Pinili niyang magsalita ng buhay, hindi ng takot. Isang umaga, habang papasok siya sa opisina, biglang sumama ang pakiramdam niya, parang sa araw na yon, may mangyayaring malaking pagbabago. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit muli siyang tumigil sa gilid ng gusali, nagdasal, at nagpahayag ng pananampalataya. Panginoon, kung ito na ang araw na magpapasya sa aming trabaho, alam kong ikaw ang magbibigay ng tamang direksyon. Hindi ako mag-aalala. Ikaw ang aking Diyos at lahat ay nasa iyong kamay. Pagpasok niya sa loob ng opisina, nakita niyang nakatingin ang mga katrabaho niya sa isang papel na ipinatong sa mesa ng supervisor. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit sa halip na makipag-usap sa mga kasamahan, tahimik siyang naghintay. Pagkatapos ng ilang minuto, tinawag siya ng supervisor papunta sa kanyang mesa. Tahimik ang buong silid habang lumalapit siya, at naramdaman niya ang lahat ng matay nakatuon sa kanya. Samuel, sabi ng supervisor, mayroon akong magandang balita. Napagpasiyahan ng kumpanya na baguhin ang plano. Sa halip na bawasan ang mga empleyado, mag-aalok kami ng mga bagong proyekto na magbibigay ng mas maraming trabaho. Kasama ka sa mga mapalad na mananatili, at bibigyan ka namin ng bagong posisyon na mas mataas ang sahod. Nanlaki ang mga mata ni Samuel, hindi makapaniwala sa narinig niya. Napatingala siya, tahimik na nagpapasalamat sa Diyos sa loob ng kanyang puso. Totoo nga, ang mga deklarasyon ng pananampalataya ay maaaring magbago ng kahit anong bundok. Lumabas si Samuel ng opisina na puno ng kagalakan. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya napigilan ang mapangiti. Panginoon, salamat po. Hindi ako nagduda. Alam kong ikaw ay tapat. Kinagabihan, habang nakaupo sa kanyang mesa, nagbalik-tanaw si Samuel sa mga nakalipas na araw. Napagtanto niya kung gaano kalakas ang epekto ng pananampalataya na idinedeklara. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako, at ang pananampalataya, kapag ipinahayag ng buong puso, ay may kapangyarihang magdala ng himala. Alam niyang hindi ito ang huli sa kanyang mga pagsubok, ngunit isa na siyang bagong tao, isang taong natutunan ang kapangyarihan ng mga salita ng pananampalataya. Panginoon, bulong niya, patuloy kitang papurihan. Ang bawat salita ng pananampalataya ay bibitiwan ko ng may buong tiwala sa iyo. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa trabaho, nadama ni Samuel na mas malalim na ang kanyang koneksyon sa Diyos. Ang mga salita ng pananampalataya at ang pasasalamat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang at kalmado sa harap ng mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman niya na may ibang hamon na hindi niya pa natutugunan, isang laban na hindi nakikita ngunit nararamdaman niya sa kanyang espiritu. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal, biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanyang kaibigan na si Carlos, isang kakilala sa simbahan na matagal nang hindi nakikita ni Samuel. Kilala si Carlos bilang isang masayahin at tapat na mananampalataya, ngunit nitong mga huling buwan, parang nawala ito sa eksena. Hindi na ito uma-attend ng mga serbisyo at mukhang lumalayo sa mga kaibigan. Alam ni Samuel na may pinagdadaanan ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari. Panginoon, bulong ni Samuel, ano ang nangyayari kay Carlos? Bigyan mo ako ng karunungan na malaman kung paano siya matutulungan. Kinabukasan, nagdesisyon si Samuel na tawagan si Carlos. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito sa wakas, ngunit malamlam ang boses. Samuel, kumusta ka? Matagal na tayong hindi nagkikita. Carlos, mabuti naman ako. Pero ikaw, kumusta ka? Tanong ni Samuel, alam na hindi sapat ang simpleng tanong na iyon para malaman ang kabuuan ng sitwasyon ng kanyang kaibigan. Alam mo na maraming bagay.
Medyo nahihirapan akong harapin ang mga problema ko ngayon. Hindi ko maalam kung saan magsisimula, Samuel, sagot ni Carlos, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Naramdaman ni Samuel ang pagkabagabag ng kanyang kaibigan. Carlos, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa iyo, at higit sa lahat, kasama mo ang Diyos. Tahimik si Carlos sa kabilang linya. Ramdam ni Samuel ang pag-aalinlangan nito. Kaya't idinagdag niya, bakit hindi tayo magkita? Alam kong may mabigat kang dala, pero ipagdasal natin yan. Alam mong palaging nakikinig ang Diyos, at kasama mo ang Espiritu Santo, kahit saan ka man naroroon. Sa wakas, sumagot si Carlos, sige Samuel. Magkita tayo mamaya. Kailangan ko na talagang makipag-usap sa isang tao. Kinahapunan, nagkita sila sa isang tahimik na kapehan malapit sa simbahan. Pag-upo ni Samuel, agad niyang napansin ang pagkabalisa ni Carlos, mukhang mas malalim pa ang pinagdaraanan nito kaysa sa inaakala niya. Anong nangyari, Carlos? Tanong ni Samuel, diretso sa punto, dahil alam niyang hindi na kailangan ng paligoy-ligoy pa. Nag-umpisang magsalita si Carlos, mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Samuel, parang nawawala na ako. Hindi ko na maramdaman ang Diyos tulad ng dati. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Tumigil sandali si Carlos, tila pinipilit hanapin ang tamang mga salita. Nawalan ako ng trabaho, nagkakaproblema ako sa pamilya, at parang sabay-sabay nang bumagsak lahat. Tahimik na nakinig si Samuel, hinihintay ang kanyang kaibigan na maglabas ng saloobin. Alam kong kailangan kong manalangin, pero hindi ko na alam kung paano magsimula. Pakiramdam ko, hindi na ako naririnig ng Diyos. Naramdaman ni Samuel ang sakit sa puso ni Carlos. Alam niyang kailangan itong itaas sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan. Carlos, naiintindihan ko kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo. Pero alam mo, kahit sa mga oras na parang tahimik ang Diyos, siya ay naririyan. Minsan, ang Espiritu Santo mismo ang nananalangin para sa atin, lalo na kapag hindi na natin alam ang dapat ipanalangin. Sabi nga sa Roma 8 oras 26 minuto, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Pero ang Espiritu ay namamagitan para sa atin nang may mga buntong hininga na hindi maipaliwanag. Tumingin si Carlos kay Samuel, nagulat sa kanyang sinabi. Espiritu Santo na namamagitan. Hindi ko naisip iyon. Ngumiti si Samuel at kinuha ang kamay ni Carlos, tanda ng suporta at pagkakaibigan. Carlos. At ngayon, ipapanalangin natin yan. Hindi mo kailangang mag-isa sa labanang ito. Nandito ako at kasama natin ang Espiritu Santo. Maya-maya, inilapat nila ang kanilang mga kamay sa mesa at nagdasal ng magkasama. Tahimik na nagsimula si Samuel, humihingi ng gabay mula sa Espiritu Santo. Habang dumadaloy ang kanyang mga salita, naramdaman ni Samuel ang bigat sa silid, isang espiritual na tensyon na tila sumasagka sa kanilang mga panalangin. Panginoon, simula ni Samuel, nandito kami sa iyong presensya. Hindi namin alam ang dapat naming ipanalangin, pero alam namin na kasama ka namin. Inilalapit namin si Carlos sa iyo, sa kanyang mga pagsubok, sa kanyang mga paghihirap. Sa bawat salita, naramdaman ni Samuel na parang may umaagos na kapangyarihan. Alam niyang ang Espiritu Santo ang gumagalaw. Kasabay ng kanyang pagdarasal, narinig niya ang pagluha ni Carlos, isang luha ng pag-asa, isang luha ng taong muling nakakahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Patuloy na dumaloy ang panalangin ni Samuel, hindi na siya bumibigkas ng eksaktong mga salita, ngunit ramdam niyang ang Espiritu Santo ang namamagitan. Ang bawat hininga ay parang pagpapatotoo sa presensya ng Diyos sa kanilang gitna. Pagkatapos ng ilang minuto, tumahimik sila. Nakatingin si Carlos kay Samuel, ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting liwanag na sa kanyang mga mata. Salamat, Samuel. Parang may nabunot na tinik sa puso ko. Ngumiti si Samuel, ramdam niya ang kaluwagan ng kanyang kaibigan. Hindi ako ang dapat pasalamatan, Carlos. Ang Espiritu Santo ang kumilos sa iyo. Ngayon, simulan mo ulit ang iyong relasyon sa Kanya. Huwag kang mag-alinlangan. Bumalik ka sa panalangin, bumalik ka sa Kanyang presensya. Pag-uwi ni Samuel, ramdam niyang naging mabunga ang gabing iyon. Hindi lamang siya nakatulong sa kanyang kaibigan,
kundi naramdaman niya rin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanilang panalangin. Napagtanto niya na sa bawat panalangin, lalo na kapag ito'y puno ng pagsuko at tiwala, ang Espiritu Santo ay laging kumikilos, kahit na hindi natin makita agad ang resulta. At sa kanyang puso, alam niyang ang laban ng panalangin ay hindi laging nakikita ng mga mata, ngunit laging nararamdaman ng kaluluwa. Ang Espiritu Santo ay kasama nila, palaging namamagitan, palaging nananalangin. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Samuel ang panibagong lakas mula sa kanyang mga panalangin at pananalig. Hindi lamang siya nabago ng Espiritu Santo, kundi ang kanyang relasyon kay Carlos ay naging mas malalim. Mas madalas na silang mag-usap at manalangin ng magkasama, at unti-unti na ring bumabalik si Carlos sa kanyang dating pananampalataya. Isang gabi, matapos ang isa pang panalangin kasama si Carlos, napagtanto ni Samuel na hindi sapat ang pagbabago sa kanyang sarili. May tawag na higit pa sa personal na relasyon sa Diyos, ang pangangailangang tumulong sa iba, magbigay ng pag-asa at lakas sa mga nawawalan ng loob. Alam niyang marami pa ang kagaya ni Carlos, mga taong pinanghihinaan ng loob, at madalas ay nahihirapan silang makita ang liwanag sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Kaya't naisip niya na dapat siyang maging kasangkapan ng Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng mga panalangin, kundi ng mga salitang makakapagpatibay sa mga nangangailangan. Kinabukasan, nagpunta si Samuel sa simbahan para sa kanilang regular na pag-aaral ng Biblia. Pagdating niya, napansin niya ang isang grupo ng kabataan na nakatayo malapit sa pinto, tila abala sa pakikipag-usap. Lumapit siya sa kanila, nakangiti at malugod na bumati. "Ano ang pinag-uusapan niyo?" Tanong niya, nakikitang tila may seryosong usapan ang mga ito. Napatingin sa kanya si Marcus, isa sa mga kabataan sa simbahan. "Samuel, may problema si Ann. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon niya sa pamilya. Medyo mabigat ang pinagdadaanan niya." Nagkatinginan sila at tahimik na nagbigay daan kay Samuel na lapitan si Ann, isang dalaga na kilalang aktibo sa simbahan, ngunit nitong mga huling linggo'y tila lumayo sa kanilang grupo. "Ann, simula ni Samuel nang malapit na siyang makaupo sa tabi nito, narinig kong may pinagdadaanan ka. Gusto mo bang pag-usapan natin ito?" Tumingin si Ann sa kanya, at may bakas ng luha sa kanyang mga mata. "Samuel, nahihirapan ako. Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapatuloy. Parang lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon ay puro problema. Sa bahay, sa eskwela parang wala ng direksyon." Tahimik lang si Samuel sa una, pinipilit na ramdamin ang bigat ng sitwasyon ni Ann. Hindi siya agad nagsalita, bagkus ay pinakiramdaman ang tamang sandali para magsalita. Napagtanto niya na minsan, higit pa sa mga solusyon, ang kailangan ng isang tao ay ang makarinig ng mga salitang nagpapalakas ng loob, mga salitang nagpapahiwatig na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Alam mo, Anne, simula ni Samuel, lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Pero ang maganda sa mga pinagdadaanan natin ay hindi tayo kailanman nag-iisa. Alam ko na maaaring hindi mo maramdaman sa ngayon, pero kasama mo ang Diyos. At narito rin kami, ang simbahan, upang suportahan ka. Nakita ni Samuel na dahan-dahang ngumiti si Anne, ngunit bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kapag pakiramdam mo ay wala ng direksyon, tandaan mo, Anne, na ang Diyos ang nagbibigay ng daan kahit sa mga panahon ng kalituhan. Sabi sa Efeso 4:29, ang ating mga salita ay dapat makapagpatibay ng loob ng iba upang magbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Kaya nandito ako at nandito rin ang iba para palakasin ka. Huminga ng malalim si Anne, tila unti-unti nang nalalaglag ang bigat sa kanyang mga balikat. Salamat, Samuel. Parang ang tagal kong hinintay ang mga salitang iyan. Akala ko kasi mag-isa lang ako sa laban na ito. Lumipas ang ilang araw, hindi lang si Anne ang bumabalik sa simbahan at muling lumalakas ang pananampalataya. Marami sa mga kabataan ang nagsimulang makipag-ugnayan kay Samuel, naghahanap ng payo at mga salitang nagtataguyod ng kanilang loob. Sa bawat pagkakataon, ginagamit ni Samuel ang kanyang natutunan, ang kapangyarihan ng mga salita na magbigay ng pag-asa at lakas. Isang araw, lumapit sa kanya si Marcus, ang dating batang nagpakilala sa sitwasyon ni Anne. "Samuel, maraming salamat sa ginawa mo para kay Anne. Alam mo ba, simula nung kausapin mo siya, mas naging positibo na ang pananaw niya sa buhay.
Hindi lang siya, pati na rin kami sa grupo, naging inspirasyon ka para sa aming lahat. Nagulat si Samuel sa sinabi ni Marcus. Hindi niya akalaing ang simpleng mga salitang sinabi niya kay Anne ay makakapagbigay ng ganoong klaseng epekto. Ngumiti siya at nagpasalamat, pero hindi niya kinalimutan na ang lahat ng ito ay dahil sa gabay ng Espiritu Santo. Salamat, Marcus. Pero alam mo, hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para magpatuloy tayo, at binibigyan niya tayo ng mga tamang salita para sa mga tamang oras. Minsan, hindi natin kailangan ng solusyon kaagad, kailangan lang natin ng mga salitang nagpapakita na hindi tayo nag-isa. Tumango si Marcus nakangiti. Nga, Samuel. At sa ngayon, parang gusto kong gawin din ang ginawa mo para kay Anne. Alam kong marami pang tao ang nangangailangan ng mga salitang iyon. Sa mga sumunod na araw, mas naging aktibo si Samuel sa pagbuo ng mga koneksyon sa simbahan. Nakipag-usap siya sa mga mas bata, sa mga bagong miyembro, at maging sa mga mas matatanda, upang tiyakin na may naririnig silang mga salitang magpapatibay ng kanilang pananampalataya. Natutunan niya na ang bawat tao, gaano man katatag ang pananampalataya, ay nangangailangan ng mga salitang nagpapalakas ng loob, lalo na sa mga panahon ng kahinaan. Nang gabing iyon, bago matulog, tahimik na nagdasal si Samuel, nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng natutunan niya. Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng tamang mga salita sa tamang oras. Naway patuloy ninyo akong gamitin upang magbigay ng lakas at pag-asa sa mga taong kailangan ng iyong liwanag. Habang siya'y natutulog, alam niyang hindi natatapos sa kanya ang mga biyayang ito, dapat niyang ipasa ang mga ito sa iba, sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa. Ang mga salita ay may kapangyarihang magpagaling, magpatibay, at magdala ng buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw, at habang abala si Samuel sa pagtulong sa iba at pagpapalakas ng kanilang pananampalataya, hindi niya namamalayang may bigat pa rin sa kanyang sariling puso. Isang hapon, habang siya ay nag-iisa sa simbahan, bigla niyang naalala ang isang lumang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom, isang taong minsan niyang tinuring na kaibigan, si Jacob, ngunit naging sanhi ng matinding sakit sa kanyang buhay. Matagal nang hindi nagpapansinan sina Samuel at Jacob, simula nang magkaroon ng hidwaan sa kanilang grupo ilang taon na ang nakalilipas. Ang galit at sama ng loob na bumalot sa relasyon nila ay nagdulot ng distansya. At bagamat natutunan na ni Samuel ang kapangyarihan ng papuri, pasasalamat, at pananampalataya, ang bahagi ng pagpapatawad ay tila hindi pa niya ganap na nahaharap. Habang nagdarasal sa harap ng altar, naramdaman niya ang bigat na yon na matagal na niyang binabaliwala. Pagpapatawad. Hindi niya inaasahan na ito ang susunod na hamon na kailangang harapin, pero alam niyang hindi siya makakaramdam ng ganap na kapayapaan kung hindi niya ito haharapin. Panginoon, bulong ni Samuel, paano ko siya mapapatawad? Ang sakit na idinulot niya sa akin ay napakatindi. Kinabukasan, bumalik si Samuel sa simbahan upang makipag-usap kay Pastor Elias. Matagal niyang itinago ang pakiramdam na ito, ngunit alam niyang kailangan niyang humingi ng gabay. Pagkatapos ng serbisyo, nilapitan niya ang matanda at naupo sa tabi nito. Pastor, nagsimula si Samuel, may bagay akong hindi pa naayos sa puso ko. Alam ko na dapat ko nang patawarin si Jacob, pero hindi ko pa rin magawa. Parang napakabigat ng lahat. Tinitigan siya ni Pastor Elias, na tila alam na agad ang kanyang pinagdadaanan. Samuel, ang pagpapatawad ay isa sa mga pinakamahirap gawin, lalo na kapag malalim ang sugat. Pero tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo, ito ay para sa iyo, para palayain ka mula sa bigat ng galit at hinanakit. Tumango si Samuel, ramdam ang bigat ng mga salita ni Pastor Elias. Pero paano ko gagawin yon, Pastor? Paano ko mapapatawad ang taong paulit-ulit akong sinaktan? Hinawakan ni Pastor Elias ang balikat ni Samuel. Ang pagpapatawad ay isang desisyon, hindi lamang isang emosyon. Sabi ni Jesus sa Mateo 6:14 -15, kung pinapatawad ninyo ang iba sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Kapag pinili mong patawarin, kahit hindi mo pa nararamdaman ito agad, unti-unting luluwag ang iyong puso. Napaisip si Samuel. Decision, hindi emotion. Hindi niya kailangang hintayin ang tamang damdamin, ang kailangan ay gawin ang tamang hakbang.
Pag-uwi ni Samuel, nagmuni-muni siya tungkol sa mga sinabi ni Pastor Elias. Tumingin siya sa labas ng bintana, iniisip kung paano niya sisimulan ang proseso ng pagpapatawad. Alam niyang kailangan niyang magdesisyon ngayon na hindi na niya hahayaan ang galit at hinanakit na kontrolin ang kanyang puso. Ngunit alam din niyang hindi ito magiging madali. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa, kumuha siya ng papel at sinimulang isulat ang pangalan ni Jacob. Jacob, pinapatawad kita. Napansin niyang nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang mga salita, ngunit tinapos niya ang sulat kahit na mabigat. Pinapatawad kita, bulong ni Samuel, paulit-ulit sa sarili. Sa kanyang pagkakasulat ng mga salitang iyon, isang bigat ang tila nawala sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang proseso, ngunit alam niyang nagsimula na siya. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi laging isang biglaan, ngunit ito'y isang desisyon na kailangang gawin araw-araw hanggang sa dumating ang tunay na kapayapaan. Kinabukasan, sa simbahan, habang patuloy ang kanilang pangkaraniwang gawain, nakatanggap si Samuel ng mensahe mula kay Jacob. Nagulat siya at hindi niya inasahan ang mensaheng ito. Simple lang ang sinabi ni Jacob, ngunit sapat na ito upang magdulot ng isang matinding epekto kay Samuel. Samuel, pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko sanang humingi ng tawad. Natahimik si Samuel, hindi makapaniwala sa pagkakataong ito. Tumigil siya sandali, pakiramdam na ang Diyos mismo ang kumikilos sa kanilang kalagitnaan. Ang pagkakataong hinihintay niya, ang pagkakataong magsimula muli. Agad niyang tinawagan si Jacob. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng dating kaibigan. Samuel, matagal na akong gustong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Alam kong nasaktan kita at gusto ko lang itama ang mga mali ko. Tahimik si Samuel sa loob ng ilang segundo, ngunit sa kanyang puso, alam niyang oras na upang tuluyang palayain ang kanyang sarili mula sa mga tanikala ng galit. Jacob, malumanay na simula ni Samuel, matagal ko nang pinag-isipan ito. At ngayon, gusto kong sabihin na pinapatawad kita. Hindi madali pero ginagawa ko ito dahil alam kong ito ang tamang gawin. Naging tahimik ang linya at pareho nilang naramdaman ang bigat na nawala sa kanilang mga puso. Sa loob ng maraming taon, pinaghihiwalay sila ng galit at tampo, ngunit ngayon, sa simpleng pagpapatawad, tila muling bumabalik ang kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, nagkita sila ni Jacob sa isang maliit na kapehan. Tahimik lang sila sa simula, parehong nagmamasid sa isa't isa, ngunit walang galit sa kanilang mga mata, kundi pag-asa na pwede silang magsimula muli. Samuel, simula ni Jacob, hindi ko talaga alam kung paano ako babawi sa lahat ng nagawa ko. Ngumiti si Samuel, tinapik ang balikat ng kaibigan. Jacob, hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, nagsimula na tayo ngayon. At sa bawat araw, patuloy tayong magpapatawad, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa ating mga sarili. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Samuel ang tunay na kalayaan na dulot ng pagpapatawad. Hindi lamang ang kapatawaran ni Jacob ang mahalaga, kundi ang kalayaang nadama niya mula sa lahat ng galit at hinanakit na dati bumabalot sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nagdasal si Samuel sa Diyos, puno ng pasasalamat. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pagpapatawad. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa, pero dahil sa inyo, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Tulungan niyo po akong patuloy na maging mapagpatawad, tulad ng pagpapatawad mo sa akin. At sa katahimikan ng gabing iyon, naramdaman ni Samuel ang isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang pagpapatawad ay isang pintuan sa kalayaan, at sa pintuang iyon, natagpuan ni Samuel ang tunay na kapayapaan na hindi mabibili ng anumang bagay. Pagkaraan ng maraming linggo ng panalangin, pagsisisi, pasasalamat, pananampalataya, at pagpapatawad, natagpuan ni Samuel ang sarili sa isang bagong yugto ng kanyang buhay espiritual. Ang dati mga bagay na mabigat sa kanyang puso ay unti-unting nawala, napalitan ng kapayapaan at bagong pag-asa. Ngunit ngayon, alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang naiwasan, ibahagi ang kanyang patotoo. Minsan, naririnig niya sa mga sermon ni Pastor Elias ang tungkol sa kapangyarihan ng pagbabahagi ng patotoo. Sinabi ni Pastor na ang pagbabahagi ng mga karanasan natin sa Diyos ay hindi lamang nagpapalakas ng ating sariling pananampalataya, kundi nagbibigay rin ng pag-asa sa iba. Ngunit sa kabila ng mga aral na iyon, si Samuel ay nag-alinlangan.
Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao, lalo na tungkol sa mga personal na isyung kanyang hinarap. Isang umaga, habang tahimik siyang nagbabasa ng Biblia, biglang nagring ang kanyang telepono. Nakita niyang si Pastor Elias ang tumatawag. "Samuel, kumusta ka?" Bati ni Pastor Elias, masiglang boses na laging nagpapagaan ng loob ni Samuel. "Mabuti naman po, Pastor." "Kayo po," sagot niya, kahit iniisip kung ano ang dahilan ng tawag. "Ayos lang din ako, salamat." "Alam mo ba, Samuel, may isang bagay akong gustong pag-usapan. Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng espesyal na serbisyo para sa simbahan. At gusto kong ikaw ang magbahagi ng iyong patotoo," diretsong sabi ni Pastor Elias. Nabigla si Samuel. "Patotoo? Ako?" Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, hindi niya alam kung paano ito sasagutin. "Samuel," muling sabi ni Pastor Elias, tila nakikiramdam sa katahimikan ni Samuel. "Pastor, hindi ko po alam kung kaya ko," sagot ni Samuel, mahina ang boses. "Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao, at hindi ko sigurado kung ang kwento ko ay makakatulong." Ngumiti si Pastor Elias sa kabilang linya, parang alam niya na magiging ganito ang sagot ni Samuel. "Alam mo, Samuel, hindi naman ito tungkol sa pagiging sanay. Ang iyong kwento ay may kapangyarihang magbigay ng inspirasyon, dahil ito ay totoo, dahil naranasan mo mismo ang biyaya ng Diyos." Sabi nga sa Apokalipsis 12:11, nilupig nila ang dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo. Hindi mo kailangan maging perpekto, kailangan mo lang maging tapat. Napatigil si Samuel, muling nag-isip. Tama si Pastor Elias, hindi naman kailangan maging magaling na tagapagsalita. Kailangan lang niyang magbahagi mula sa puso. "O sige po, Pastor," sagot ni Samuel matapos ang mahabang paghinga. "Gagawin ko po." Lumipas ang mga araw, at habang papalapit ang araw ng espesyal na serbisyo, unti-unting pinaplano ni Samuel kung paano niya isasalaysay ang kanyang kwento. Hindi ito magiging madali, pero alam niyang ito ay mahalaga. Isa itong pagsubok ng pananampalataya, isang bagong hakbang upang mas mapalapit siya sa Diyos at makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Dumating ang araw ng serbisyo, at sa likod ng simbahan, naririnig ni Samuel ang mga boses ng mga tao, nagsisimula ng dumating. Tumayo siya sa gilid, kinakabahan, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ito. Lumapit si Pastor Elias sa kanya bago magsimula ang programa. "Samuel, tandaan mo, ang Espiritu Santo ang magsasalita sa pamamagitan mo. Huwag mong isipin ang tungkol sa kung paano ito gagawin. Basta magtiwala ka." Tinitigan ni Samuel si Pastor Elias at mumiti. "Tiwala lang." Nang tawagin si Samuel para magsalita, unti-unti siyang lumapit sa harapan ng altar. Nakatingin ang buong kongregasyon sa kanya, at sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang muling pagbalik ng kaba. "Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko ito magawa?" Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng pagdududa, bigla niyang naalala ang mga panalangin niya sa mga nakaraang buwan, ang mga salitang ipinahayag niya sa pananampalataya, ang mga biyayang kanyang naranasan mula sa Diyos. Hindi siya nag-iisa. Huminga siya ng malalim at nagsimula. "Mga kapatid, hindi ko akalain na makakatayo ako dito sa harapan niyo ngayong araw na ito. Alam kong marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang tahimik at hindi sanay magsalita, pero ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko." Unti-unti, nagsimula siyang magkwento, mula sa mga panahon ng kanyang espiritual na katahimikan, hanggang sa kanyang pagkakatuklas ng kapangyarihan ng mga salita ng papuri at pasasalamat, at ang mga hamong kanyang hinarap sa pamamagitan ng pananampalataya. Nabanggit din niya ang kanyang pakikipag-usap kay Carlos, at kung paano ang mga panalangin at pamamagitan ay nagdala ng kagalingan sa kanilang mga puso. Habang patuloy si Samuel sa kanyang patotoo, naramdaman niyang hindi na siya kinakabahan. Para bang may bagong lakas na dumadaloy sa kanya, isang lakas na alam niyang hindi nagmumula sa sarili niyang kakayahan, kundi mula sa Espiritu Santo na kumikilos sa loob niya. At sa huli, ibinahagi niya ang pinakabago niyang natutunan, ang kapangyarihan ng pagpapatawad. "Isa sa mga pinakamalaking pagsubok sa buhay ko ay ang pagpapatawad sa isang taong minsan kong tinuring na kaibigan. Hindi ito madali, pero sa tulong ng Diyos, natutunan kong patawarin at palayain ang aking sarili mula sa galit.
At sa araw na yon, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Nang matapos si Samuel, tahimik ang buong kongregasyon, pero ramdam niya ang bigat ng kanilang mga pagtingin. May kakaibang kagalakan at kaluwagan sa kanyang puso, alam niyang ginawa niya ang tama. Pagbalik niya sa kanyang upuan, lumapit si Pastor Elias at mumiti sa kanya. Samuel, napakaganda ng iyong patotoo. Ang Diyos ay tunay na kumilos sa pamamagitan mo. Ngumiti si Samuel, puno ng pasasalamat. Salamat po, Pastor. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa Espiritu Santo. Sa hapon na yon, habang pauwi si Samuel, naglakad siya ng may kaluwagan sa puso. Hindi lamang niya naranasan ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, ngayon, ibinahagi na rin niya ito sa iba. At sa bawat hakbang na ginagawa niya, alam niyang hindi ito ang huli. Ang kanyang patotoo ay patuloy na lalago, at sa bawat kwento, may bagong aral, bagong pag-asa, at bagong himala na ipapahayag. Matapos ang matagumpay na pagbabahagi ng kanyang patotoo, ramdam ni Samuel na isang bagong yugto ng kanyang buhay espiritual ang nagsisimula. Hindi na siya katulad ng dating tahimik at kinakabahan tungkol sa kanyang pananampalataya. Ngayon, puno siya ng tiwala, hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan na ibahagi ang biyaya at pagmamahal ng Panginoon sa iba. Isang umaga, habang naglalakad siya sa parke malapit sa simbahan, napansin niyang tila mas maliwanag ang araw, mas sariwa ang hangin. Tumigil siya sandali upang namnamin ang bawat sandali. Sa bawat hakbang, bawat paghinga, nararamdaman niya ang presensya ng Espiritu Santo, palaging kasama niya, palaging gumagabay. Habang nakaupo sa isang bench, bumalik sa isipan ni Samuel ang lahat ng kanyang napagdaanan, ang mga araw ng kalituhan, ang mga gabi ng tahimik na panalangin, ang mga pakikipaglaban sa sarili niyang takot at galit. Napagtanto niyang ang bawat hakbang, gaano man kahirap, ay bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Hindi nagtagal, dumating si Carlos, ang kanyang kaibigang minsan ay nawalan ng loob ngunit ngayon ay muling bumabalik sa pananampalataya. Nakangiti itong lumapit kay Samuel, may dala pang 2 tasa ng kape. Samuel, heto na. Kape para sa bagong nagsisimula, biro ni Carlos habang inabot ang 1 tasa. Ngumiti si Samuel at tinanggap ang kape. Salamat, Carlos. Kamusta ka? Mabuti, sagot ni Carlos. Sa totoo lang, mas mabuti na ngayon. Simula nung nag-usap tayo at nagdasal, parang unti-unti nang bumabalik ang liwanag sa buhay ko. Alam kong hindi pa tapos ang mga pagsubok, pero sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay kasama ko ang Diyos. Nagkatinginan sila ni Samuel at parehong ngumiti. Alam nilang pareho silang dumaan sa mga pagsubok, ngunit ang biyaya ng Diyos ay nagturo sa kanila kung paano magpatuloy sa buhay ng may lakas at pananampalataya. Carlos, alam mo ba? Napagtanto ko na ang bawat pagsubok na dumating sa atin ay may layunin. Lahat ng pinagdaanan natin, ang galit, ang pagdududa, ang mga takot, lahat iyon ay nagturo sa atin kung paano magtiwala sa Diyos. Hindi madali, pero sa bawat tagumpay, natututo tayong mas maging malapit sa Kanya. Tumango si Carlos, malalim ang kanyang pag-isip. Tama ka, Samuel. At alam mo, iniisip ko rin na ang mga kwento natin, kahit na mahirap minsan, ay maaaring makapagbigay ng pag-asa sa iba. Parang ikaw, kung hindi mo ibinahagi ang kwento mo sa akin, baka hindi ko pa rin makita ang liwanag ngayon. Nang marinig ito ni Samuel, lalo siyang napuno ng kagalakan. Minsan ay natakot siyang magbahagi ng kanyang patotoo, pero ngayon, alam niyang ang bawat kwento ng pananampalataya ay may kakayahang baguhin ang buhay ng iba. Lumipas ang ilang linggo, at muling nagtipon ang simbahan para sa isa pang espesyal na serbisyo. Sa pagkakataong ito, hindi na si Samuel ang magsasalita, kundi si Carlos. Ito na ang unang pagkakataon na magbabahagi si Carlos ng kanyang sariling patotoo sa harap ng kongregasyon, at si Samuel ay nandoon upang suportahan ang kanyang kaibigan. Habang pinapanood ni Samuel si Carlos na nakatayo sa harap ng altar, naramdaman niya ang kakaibang saya at kapayapaan. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang misyon na magpalaganap ng salita ng Diyos. Ngayon, kasama na niya si Carlos at ang iba pang miyembro ng simbahan na muling nabuhay ang pananampalataya. Sa gitna ng patotoo ni Carlos, sinabi nito, isa sa mga pinakamalaking biyaya na natanggap ko ay ang mga salitang nagpatibay ng loob ko.
Kung hindi dahil sa mga kaibigan kong handang manalangin at magsalita ng pag-asa sa akin, baka hindi ko nakita ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng aking mga pagsubok. Ngayon, natutunan kong ibahagi rin ang mga salita ng buhay sa iba, upang mas marami pa ang makaranas ng pagmamahal ng Panginoon. Nakangiti si Samuel habang pinapakinggan ang kanyang kaibigan. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Hindi lamang si Carlos ang magbabago, kundi marami pang iba na makaririnig ng kanilang mga kwento at makakaranas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kinagabihan, matapos ang matagumpay na serbisyo, naglakad si Samuel pauwi, tahimik na nagpapasalamat sa Diyos. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang hindi na katulad ng dati ang kanyang paglalakad. Dati, puno ng tanong at pangamba ang kanyang buhay, ngunit ngayon, puno ito ng tiwala at pag-asa. Alam niyang hindi nagtatapos dito ang kanyang paglalakbay, kundi isang bagong simula ang nag-aabang sa kanya. Sa kanyang pagdating sa bahay, tumingin siya sa mga bituin sa kalangitan, nakangiti. Muling ipinikit ni Samuel ang kanyang mga mata at nagdasal. Panginoon, salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya. Naway patuloy mo akong gamitin para sa iyong kaluwalhatian. At sa bawat salita na aking bibitawan, naway magbigay ito ng buhay, lakas, at pag-asa sa mga taong nangangailangan. Amen. Sa gabing iyon, natulog si Samuel na may panibagong kapayapaan sa puso. Alam niyang sa bawat umaga na darating, lagi siyang sasamahan ng Espiritu Santo. Hindi man laging madali ang buhay, ang kanyang mga salita, ngayon ay puno ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ay patuloy na magpapalaganap ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Wakas. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, si Samuel ay naging isang simbolo ng pagpapalaganap ng mabuting salita, mga salitang nagdadala ng buhay, nagpapagaling ng sugat, nagpapalaya ng puso, at nagpapalapit sa Diyos. Sa bawat hakbang, alam niyang hindi siya nag-iisa, sapagkat ang kapangyarihan ng mga salitang kanyang binibigkas ay nagbibigay daan upang ang Espiritu Santo ay manahan sa bawat buhay na kanyang naabot. Ang kanyang buhay ngayon ay isang patotoo ng walang hanggang kabutihan ng Diyos, isang bagong simula na patuloy na nagbubukas sa bawat isa. Congrats sa pagtapos ng video! Gusto naming malaman kung sino ang sumama sa buong paglalakbay, mag-iwan ng komento gamit ang salitang binago kung nakarating ka hanggang dito, at ibahagi kung ano ang pinaka naka-inspire sa iyo.